Yung budget kasi natin sa area na to medyo magaan-gaan. Kumbaga puro kahoy lang, puro parang legong i-assemble lang dito. Basta't na nakuha na natin yung pinakasukat niyan at na-deliver natin yung mga kahoy, madaling gawain. Magandang araw mga kapanyero. Eto, welcome back po sa ating channel. Nandito na naman tayo sa farm. Day off na naman natin. Di syempre, saan tayo pupunta pagka day off natin dito sa farm, di ba? Eto mga kapanyero, itong pagpunta natin dito, itutuloy lang natin yung mga dati nating mga naiwan na project. Dahil nga sa mga sunod-sunod na ulan dito, hindi tayo nakakapunta. Pero eto mga kapanyero, ito yung ito yung nahaharap ko ngayon ngayong mga araw na to. Ayan oh. Di ba ito mga kapanyero, nasimulan natin to na naglagay tayo ng lumang gulong, tapos nilagyan na lang natin ng kahoy na ganyan yung mangyayari. Kanina naglakad-lakad ako, tinitingnan ko yung design na mas maganda para dito. Ginawa kong ito, tatlo na gulong ang ilalagay natin dito. Yan, tapos yung isa, ito pa. Di ba? Dito. Kasi nga parang ito yung mga itong side na to mga kapanyero, ito nga, may nag-comment na bakit daw puro dun sa area na yon tayo gumagawa, di ba? So ito mga naisipan ko mga kapanyero na ito namang side na to ang harapin natin. So ito nakita nyo naman na nandito na yung duyan natin. Ito yung paglalagyan natin ng pergola. Parang mas mas magaan ang budget dito kaysa dun sa kusina natin. Tsaka mga kapanyero, syempre yung availability ng mga kasama natin na gagawa doon. Syempre ini-schedule ko rin yun dahil nga yung mga iba natin mga kasama, syempre may pamilya rin, may mga kanya-kanyang lakad, may mga kanya-kanya silang schedule na dapat na unahin. Kumbaga ako makikisingit lang kasi ako sa mga schedule nila na para magawa yung kusina natin. So habang nagpapa-schedule ako sa mga kasama natin, ito muna ang haharapin natin, tong area na to. Yung budget kasi natin sa area na to medyo magaan-gaan. Kumbaga puro kahoy lang, puro parang legong i-assemble lang dito. Basta't na nakuha na natin yung pinakasukat niyan at na-deliver natin yung mga kahoy, madaling gawain. Ganun hindi tulad kasi doon medyo maraming sukatan ang mangyayari doon sa area na yun Kumbaga hindi rin biro na magpagawa doon sa area na yon. So talagang ini-schedule nga, talagang ipaglalaanan ng oras yung area na yon. Pero dito mga kapanyero, pa-chill-chill lang tayo, papitik-pitik lang tayo ng mga ginagawa rito. Ito ngayon yung naisipan ko na gawain. Ito yung gagawin natin. Yan, ito, nasimulan ko Yan nung mga nakaraang linggo bago pa mag-ulanan, di ba, nasimulan na natin tong isa. Yun nga, nung pagbalik ko, naisip ko na gawin ng tatlo itong mga gulong na to. Kaysa naman sa masayang, kaysa naman sa mabulok lang, hindi ko malaman kung ano yung gagawin natin. Ito ang naisip ko, di ba? Ayan Bali, tatlo lang. Siyempre, may nag-comment nga pala na sabi, hindi ko nakuha yung pangalan niya Sayang, hindi ko makuha ngayon dahil nga wala akong internet dito, wala akong, ang hina na signal namin dito ngayon dahil nga ang lakas ng hangin. Yung nag-comment na mas makakatipid daw ako kung pipinturahan na lang. Ganun Kaya nga mga kapanyero, yung mga gulong natin dito, yun, naiayos ko na nga pala, share ko na lang rin nga pala. Maraming salamat nga pala kay ma'am na hindi ko talaga na hindi ko makuha yung pangalan niya para nga ma-shoutout ko pero alam niya na yun nga, maraming salamat sa comment niyo na ang sabi niya bakit daw mas makakatipid ako kung pipinturahan ko na lang yung mga gulong kaysa maglagay tayo ng kahoy na patayo para gawing pabilog. Mas magaan nga yun sa bulsa. Syempre wala ka nang puputulin, wala ka nang bibili na kahoy. Syempre sa pagpipintura, pahid ka lang ng pahid. Mas matipid talaga, tsaka mas mapapabilis ang trabaho kaysa doon sa ginagawa ko. Pero yun nga, nakabili na kasi ako ng
kahoy dun sa area na yun. Kaya itinuloy ko na maglagay na lang din ng plank na tinatawag. Pero dito mga kapanyero, i-share ko na lang din sa inyo. Ayan no, naka-ready na to eh. Nagawa ko na to nung mga nakaraang punta ko rito. Ito yung ginawa ko, hindi na ako nakapag-video. Dahil ang project ko noon dapat magpipintura. Yun nga, pipinturahan ko na lang yan. Ayan, nakahileran na yan. Para yung pagmo-mower natin, hanggang dito talaga ang linis ng mower natin sa pinaka-line na to. Ayun, kung makikita nyo naman, no, hanggang dito sa area ng mga fruit bearing trees natin. Ayan, hindi ko pa rin malinis-linis. Pero itong mga gulong na to mga kapanyero, nakahilera na yan na para pinturahan sa mga susunod nating project. Pero ngayon mga kapanyero, sa lakas ng ulan kagabi, ayan, nakita nyo, basa ang mga gulong natin ngayon. Hindi kakapit ang pintura diyan. Kaya nga hindi na ako magpipintura sa ngayon. Sa mga susunod na, baka nga sa August na yan eh, yung talagang totally na wala ng ulan na mangyayari para madaling kumapit yung pintura niya at saka madaling matuyo. Nung isang kasi nung nakaraang mga taon, mga una-unang pag-aano ko rito, nag-try na ako ng magpintura ng isang gulong. Tapos summer, okay, de syempre nakakapit pa yung pintura niya. Pagdating ng winter, pagkatapos ng winter na panibagong summer ulit, natanggal yung pintura niya yung sa pinakagulong. Kumbaga parang hindi talaga siya totally kumapit sa goma. Ganun yung nagamit yung pintura. So hindi ko matandaan, hindi ko na maano yung kung anong klase bang pintura yung ginamit ko doon eh. Kaya ngayon mga kapanyero, nag-search din ako, nagtanong-tanong ako sa mga bilihan ng pintura. Ang sabi sa akin, ang gamitin ko raw na pangpintura sa mga sa mga lumang gulong na to, acrylic. 100% acrylic na pintura. So yun nga, kumuha ako ng konti muna. Titingnan muna natin, itatry muna natin na magpintura kung talagang kakapit. So ilan lang tong mga pipinturahan lang natin, 2, 4, 6, 7. Pitong gulong muna ang itatry natin. Kasya yun yung kinuha ko na parang 1 galon. Parang ganun eh. Na pintura. Pero kakasya na rito yun. Kasi pahid ka lang na pahid, manipis lang naman para magkakulay lang itong area na to. Pero kung makikita nyo naman mga kapanyero, yung kabila naman nito, talagang hindi na natin nalilinisan pa, talagang hindi na makapasok ang mower. Yun nga, yung sabi ko na naman na talagang traktora ang kailangan dito para malinisan, di ba? Ayan no. Pero dito mga kapanyero, maglalagay pa rin tayo ng mga halaman. Pupunuin pa rin natin lahat ng mga natitira nating halaman sa Edmonton. Dito rin nakalaan sa mga area na to. Ayan no. At least kahit papaano mga kapanyero, yung mga una-una nating mga tanim dito na ayan, naglalakad-lakad na lang rin naman tayo, pa-share tayo. Ayan, kung makikita nyo, may mga pula tayong tanda na ibig sabihin merong halaman dyan, buhay. Ito ayan, at least matatatag na yan, di ba? Kaya ayan mga kapanyero, tara ituloy na natin yung ginagawa natin doon, tapusin na natin at baka bigla na namang umulan. Yun ang yun ang laging kalaban namin dito pagkahapon. Maganda pagka umaga hanggang tanghali, hanggang 3:00. Kung makikita nyo naman, walang kadilim-dilim sa mga oras na to. Pero baka mamaya-maya lang yan, biglang dumilim. Yun ang mahirap din kasi dito. Hindi mo aakalain na bigla na lang didilim, bigla na lang bubuhos ang ulan. Ganun kabilis ang ang mga pangyayari pagka ulanan dito. Tapos bigla na namang aaraw, ganun eh. Kaya nga ngayon mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin ngayong project. Kasi napakahaba na ng delay natin. Dapat kasi yung mga halaman natin na nasa Edmonton, na itanim na natin. Ngayon dapat tapos na eh. Ngayong mga panahon na to, dapat yan nakatanim na para yung mga ugat nila gumapang na sa ilalim, kumapit na sa lupa, di ba? Pero hanggang ngayon mga kapanyero, hindi tayo makagalaw-galaw rito dahil nga sa mga ulanan. Pero nakakapagtaka rin kasi buwan ng July na ngayon, nag-uulan pa, matitindi pa yung ulan.
na nangyayari dito. Kaya nga talagang naghahabol din ako sa pagtatanim dito. Kaya nga yun, pagkatapos natin, tatapusin lang natin tong tatlo na to. Yan, ito nasa kalahati na. Tsaka tayo maghuhukay na. Wala tayong gagawin ngayong maghapon na to, kundi hukay lang tayo ng hukay. Kasi ilan yung mga dapat nating ilipat dito. Kailangan mga kapanyero kasi sa mga oras na to, maiano na natin mailagay na, maitanim na natin yung mga halaman na nasa Edmonton. Dahil nga, August, September, kailangan at least 2 buwan bago mag-snow, nakakapit na sila sa ilalim para makasurvive. Ganun yung mga yun yung mga na-experience ko nung mga una-una nating taon dito. Pagkakasinalit ako ng tanim, hindi sila makasurvive. Kumbaga, namamatay sila. Ganun yung nangyayari sa akin noon. Kaya nga, hinagahabol tayo ngayon sa mga pagtatanim natin na sana yung Sabado at Linggo, huwag nang umulan dito. Umulan na sila ng Lunes hanggang Biyernes Kasi nasa warehouse naman tayo, okay lang na mag-uulan dito. Huwag lang yung Sabado, Linggo. Kasi pagka Sabado, Linggo talagang hindi na ako makapunta rito. Wala na, delay na naman yung ginagawa natin dito. Kaya tulad ngayon mga kapanyero, wala tayong dala na halaman na ang alam ko kasi mag-uulan pa. Ang alam ko kasi uulan ngayong hapon Pero sa kagandahan naman, sa ganda naman ng timing natin, wala pa akong nakikitang dilim. Kaya nga ito, tapusin na lang natin itong paglalagay natin ng mga kahoy na to, itong 3 gulong na to. Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Gayun din mga kapanyero, masubaybayan nyo yung mga kaganapan, yung mga pagde-develop, yung mga bagong project natin dito sa pagde-develop natin sa Deladinco Farm na matatagpuan sa Alberta, Canada. Ang init, lakas ng hangin dito mga kapanyero ngayon. Ito mga kapanyero, katatapos lang natin dito sa ginagawa natin. Hindi na ako nag-video habang ginagawa dahil nga mabilisan din naman yung mga pagtatrabaho natin ngayon, di ba? Dahil nga naghahabol tayo sa mga project. Kaya ito mga kapanyero, i-share ko lang sa inyo. Ayan tapos na. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Yan. Talagang itong area na to mga kapanyero ang uunahin nating magawa. Yan, kumbaga na rito na paunti-unti natatapos natin tong area na to Ayan di ba? Kaya na-share ko lang sa inyo yung bagong project natin ngayon mga kapanyero. Dahil nga ngayon pagkatapos nito, natapos na natin kasi kulang din to ng kahoy. Kasi hindi siya saktuhan na kung makikita nyo may awang na konti. So pagbalik pa natin ng Edmonton, tsaka kung maikakat yan na meron pa tayong mga kahoy doon na natira, susukatin lang natin to tapos doon natin gagawin para pagbalik natin sa 1 linggo maisalpak na natin yung mga kulang na kahoy na yan. Pero ang maganda naman mga kapanyero, nakatapos na naman tayo na isang project ngayong araw na to. Kaya nga ang susunod nating gagawin mga kapanyero rito, puro hukay hanggang sa umulan o hanggang sa dumilim. Hukay lang ako ng hukay para sa preparasyon dito sa ating mga halaman na itatanim dito para sa 1 linggo mga kapanyero, kung sakaling hindi uulan at hindi basa itong mga area natin. Kasi may tubig pa. Ang hirap din na magtanim ngayon pagka may tubig, baka malunod lang rin yung mga halaman natin, masayang, mamatay, hindi makasurvive, sayang lang, di ba? Kaya nga ang gagawin na lang natin talaga, hukay-hukay para may magawa tayo. Hindi naman tayo pwedeng umuwi sa Edmonton nang wala na naman tayong nagawa rito sa area natin, di ba mga kapanyero? Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.